The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. You are now listening to Pinoy Mimeology Podcast. What is up? Huli the dogs. Oh, dalawa lang. Yun lang. Aga-agang dog show naman yun. Yun lang. Sorry. Ano lang, intrusive thoughts to. Pero yun, kami ang PMP boys, pare. It's your boy Kwan, ang kartonerong kagigising lang, par. Yan. Cancer PH ang patay na bata ng social media, pare. Lawrence nga pala, ang mahilig i-dry hump. Unan. Dopo. Dog style ang unan. Pero Pag ito yung guest natin, pag nag-live to sa Zoom. Hindi, tayo na meron naman kanina may notice naman kanina eh. Yung notice na yung narinig ko, okay. Ang linaw-linaw nung sabi ng ating guest, may iniingatan pa rin akong image, ha? Tapos Diyan bigla kang meron dry hump dyan ng unan. May pinirmahan po ako NDA dito. Wala po to sa usapan. Wala ba sa usapan? Hindi porket Golden Retriever yung kanyang moniker sa internet. Huwag natin siyang dinodog show, pare. Simpa. Yun lang. Yes. Ayun. Speaking of, pare, ang nag-iisang Golden Retriever, pare, sa internet. Retriever guy. Golden Retriever boy, pare, ng internet, pare, ng Philippines. Walang iba, pare, si Quiz Josh, pare, Bautista. Yan. What's up, guys? This is your Golden Retriever boy, Josh! Hey, what's up, guys? Gandang gabi sa inyo, mga hampas lupa. Meron ka bang gusto ba? Mga pala, Quiz Josh, ito pala, ang context lang, ang tawag namin sa mga listeners namin, criminal. Kasi in some ways, parang may napag-usapan kami, lahat pala kami nakagawa na ng krimen, hindi lang kami nakulong. So, pwede ba tayo magbanggit din ng kriminal? Yan ang tanong namin sa'yo, pare. Hindi, bago natin puntahan yan. Gusto ko lang malaman, pare. Ikaw ba, Quiz Josh, meron ka bang petty crime na, alam mo yung mga, pwede mo ikakulong kung... Wait lang, petty. Petty lang. Wait lang. Medyo, mga naisip ko kasi, mga malala eh. Mga public display. Ito example, Quiz. May paborito kami dito, isa namin listeners. Nagnakaw ng pagkain. Sa 7-Eleven. Yung 7-Eleven. Si Cancer, yan, kumain niya ng pagkain sa market, tsaka pinatay yung ilaw sa mall. Kumain ng mga tira-tira sa market, ganyan. Ito yung petty crime lang na masasabi ko, nabuhay ako ng konti nung high school. 'Di ba, may school canteen. Pagkatapos Wait lang, parang lahat tayo nabuhay ng konti dahil sa kwento. kasi school canteen namin, 'di ba? Syempre kapag break, ang daming mga estudyante doon. So, syempre, kapag kulang ako ng ballpen, kukuha ako ng ballpen na gano'n. Uy, buy one take one. Uy. Ay, pagkatapos tipong mabibigla na lang ballpen yung bibilin mo. Pagkatapos meron pa ng buy a ballpen, get 2 KitKats for free. Mga ganun. Simbar. Nangyayon ka lang ganyan nung high school, yung, alam mo yun, andala lang ay 10 piso, tapos lalabas sa kantin, may soft drinks. Oo, literal. May soft drinks, bikat, tapos may Pudgy bar pa yung par. Oo, matik, talagang buhay ka doon. Kaya kung hindi mo nagawa yun, burgis ka siguro. Simbar. Yan. Parang sino? O kaya ay anak ka ng Kung di ka Borgis, baka isa ka sa mga Disney princesses, pare. Yan. Hindi, ang yayaman nga, hindi naman Kaya ko sabihin na syonget. Yun lang. Basta malinis ang aking konsensya. Yun, salamat sa pagpapa-unlock. Salamat, hindi na buwan ng wika, pero pagpapa-unlock, grabe naman yung malalim na Tagalog mo, kaibigan. Ilabas ko ba si Hong the Guy? Di ba kami kasi dito sa English quiz? Allergic kami sa English. Di na, wag ka na. Oo nga, pare, yan ba? Napansin ko rin kay Josh, talagang fluent ka sa English, no? Yan ba ang growing up? Taglish? Ano bang niya sa bahay? Pinoy na Pinoy kami, pre. Sadyang, eto kasi, nung bata kasi ako, actually up until now, mahilig ako magbasa.
So, ang nababasa ko mostly kasi sa Bible, English, Tagalog, mostly picture Bible. So, kapag nagbabasa ako, yung tatay ko kasi mostly leaning siya sa academe. Like, mahilig siya sa ganito, ganyan. Um, Kunyari, pagkatapos ng klase, sasabihin niya ako, anak, kuha ka ng papel. Spelling, tayo, mag-spelling na ganito, ganyan. Ano yung ganito, ganito, ganyan. Literal. Kaya nga, habang tumatanda ako, alam mo yun, medyo, hindi naman literal to but may point rin sa buhay ko na parang gusto kong murahin sa isipan ko yung father ko kasi yung mga kasama ko naglalaro pero samantalang ako ganito ginagawa ko. Tingnan mo na may naging resulta. So kahit papaano Ito ko, Josh, may tanong ko sa'yo. Some part ng Bible or anong verse yung may salitang sas? tas, yun lang. Nakalagay yun sa talatang di ko makita. Paborito ko yan yung nabanggit na yun talaga ano yun? You can I think you can SAS and class, parang yun ba yun? I think she can handle my SAS and my class. Yun. Basta Oo, yun. pare. Ano yun, quotable shit yun Kahit sinaklo din, parang hindi ginagamit yun eh. hindi talaga makakayanan ng SAS and class yun. Kahit gaano kakapal yung mukha nila, hindi kayang tapatan yun sa buong Pilipinas ba naman yung makakapansin. Di kaya. No. The views and the opinions of the host does not reflect the show or the guest. Yan, tawa. Bigyan nyo na ng disclaimer. Kaya ko panindigan na mga sinasabi ko. Palag! Tama pre, kasi bago ang recording, nag-overtime si paring Josh para sa Kaba ng Bayan. Siyem, pare. Anong feeling? Anong feeling na yung 12% ng voice mo? Napupunta lang sa mga Disney princess, pare. So, di ba, ano na ngayon, sabihin na, at time of recording, 5 na kasi. So, 5 days ago, sumahod ako. Pag nakita ko, ay, may tax. Okay lang, para naman meron siyang pang business flight papuntang Korea. Ang baka naman, kailangan niya ng pampalito sa mukha. Kasi hindi na kayanan ng natural selection. Talagang ganun. Yung isa pre, yung kamukha ni Ursula. Yung... Wait lang. Okay, may next question. Baka saan pumunta? Sorry, first time kong gamitin yung fat shaming hindi ko talaga ginagamit yun eh. Hindi, ito kasi sa totoo lang, any form of shaming, like body shaming and normal yan sa Pilipinas. Suddenly, yung West kasi, binibigyan tayo Western, medyo naitatama ng konti, di ba? May magandang naidudulot doon. Pero naman, kung sa mga babaeng gano'n, feeling ko, justifiable naman yun. Yan, pare. Tandaan nyo, hard-earned money mo yan, paglaban mo. Sobra. Yung tipong yung kung yung Diyos nga nakakapagpatawad, ba't ako magpapatawad sa'yo? Sino ka ba? Hindi naman ako Diyos. Ang weird nung kanyang anong body picture kasi parang doon ko na-realize na kaya ko palang dumangkal simula leeg hanggang puson. Yung ba Yung ba yung naka-high waist lagi? Oo, yun pre, si Department of Highways, pare. Wait lang, bet ko yun. Department of Highways. Galing yun sa internet people, so yan pa. Sobrang witty naman din kasi nila, kaya props to them, pero at the same time, kawawa Department. Ay, ito pala, Kuis, may tanong ako. Parang pares kayo ng pinagdaanan nito nitong mga yan. Anong feeling tol na nandun ka sa spotlight na ikaw yung nasa sitwasyon nila ngayon? Tapos ang masakla pa dun, Kuis, di ba yung sa'yo nga, base lang doon sa napanood nilang ilang minutes na reels or shit, ito talaga putang ina nila Alam mo yung pera ng putang inang bayan yun Sunugan! Pero ayun nga, ito kasi tandaan nyo guys, at the very least, if hindi evident, kunyari, ganito, meron kasi kayong right to judge someone based sa nakita nyo. Kasi yun yung nakita nyo Pero ang tanong ba kasi, on the context of what ba kasi? So, sa akin kasi, in the context of a dating show. So, yun. Tandaan nyo guys lagi, in every happenings, context is key. Context is God. So, dapat, Kung ma-interrupt kita, Coach Joss,
kung magkano yung damit mo nung oras na yon, nung sumali ka doon, magkano outfit mo Uy! nun in Outfit total? check. Wait lang ha. Outfit Eto, check! Ganun. yung Tingnan natin pantalon, kung aabot kina sa mga Disney Ah, princess na putang ina nila. yung damit pa lang pre, magkano na isang, baka nga legit, pare. legit, yung, yung Yung mga sa'yo pre. Mm. damit ng mga yun, hanap na yan, annual salary ko na yun. Oo. Oh, Sa'yo, nung time na sumali ka dyan sa pusuan at laruan, magkano ang total ng outfit check mo doon? Ang mahal lang sa akin doon, sapatos. Kasi, Magkano? 2-1? Oo. Nike AE something yun eh. Na sinasabi Nike. nila pangit. Tapos yung damit ko, galing lang yun ng SM. 500 ata yun. Kapatid ko pa Ah. namili nun. Yung 2.6 pantalon, na, 2.6. 2.6 oh, na. Yan. 6. Tapos yung pantalon ko, sa Shopee ko lang nabili. Hindi ko na sasabihin yung brand kasi pangit yung so around 200 something. Oo. So yun, Ah. mga gano'n lang yung presyo na 2.6, 2.8 lang pare yung damit mo ng panahon na yun. 2.8 lang yung Mm. ano, walang-wala sa Disney princesses. Yan. Itong nabanggit natin ngayon ng Disney princesses, yung yung iba yung kakaiba yung body picture na pwede siyang sumali sa puson laruan. Puso nun. Puson o laruan. Pusuan or nakawan, let's go! Let's go, pare. Pero nga, ibaliktad yung Kuya Sige Josh, lang, yung sige lang, sige ganong lang. sa bashing shit na ikaw yung sentro. Ayun kasi, sa totoo lang, nung una, hindi ko gano'n pinansin. Kasi, Oo. dahilan kung bakit ako sumali doon. Kasi maliit lang naman sila. Walang papansin ka ako sa mga yan. Hindi ka ako, sabihin na natin na quote-unquote, makilala man, hindi ka ako pupunta sa biggest Mainstream, dream, oo. Sa mainstream. mainstream. Oh boy, I was wrong! Napunta ka sa mainstream. Oh, okay yun. Tapos nakita mo si Kuya Kim. Oo, I mean, sige, before that. Ang nangyari kasi talaga nun, nabigla ako na, ay, kahit saan ako mapunta, kilala ako. To the point na yung father ko kasi is a professor. So, Oo. alam mo naman yung mga college, kasi college professor siya. So, kung ano yung nakikita ng mga estudyante, sir, anak mo to ah. Pagkatapos may bibigla na lang yung tatay ko. So, sa akin, personally, ako batang squatter ako sa internet eh. Simula bata pa ako, matagal na ako tumatambay, alam ko na yung kalakatan. More of iniintindi ko na lang na, talagang ganito, ganyan. Magulang ko hindi. 'Di ba? So, Oo. syempre mga boomer yung magulang ko. Sa akin okay lang, pero ang masakit kasi, nakikita ng magulang ko. So, to the point na umabot pa nga sa point na tumawag sa akin na, "Uy, Josh, kamusta ka ba diyan? Babasa namin yung nangyayari diyan. Okay ka lang ba?" So, syempre, sasabihin ko, okay lang naman talaga ako. Pero ang ayoko lang kasi talaga, may nadadamay na, hindi dapat nadadamay. Oo. Ayun, nangyari na yung mga dapat nangyari. Wala ka ako kung magagawa. Nasa internet na yun. Yung kataga na what stays in the internet stays in the internet. Ayun, sabi ko wala na po talaga akong magagawa dyan, ma. Wala na akong magagawa dyan pa. Nandyan na yan. Kailangan ko na lang mabuhay with it. Live with it. So, ayun. Speaking of live with it, nandito na ako ngayon. As in, no choice election. Talagang kailangan ko ng buhayin to as Buong. golden Buhay na meme ka retriever. na nga pare. Buhay na meme. Buhay na meme, pero sabi nga nila, redemption arc ko, no? But, Oo, tama. yun, I'm Pero doing my part. Wait lang ka, sir, bago bago mo, bigyan lang kita ng para maboost ka ng konti. Di ba buhay na meme ka? Alam mo mga nag-guest dito, Subo Queen. Queen. Yan ang makakahanay mo, par. Tsaka si solo leveling. Pero ito I mean props to them Sa kapag APG pare, si APG buhay na meme din yan. Yan, basta nagagawa nila yung function nila bilang ganito ganyan, kung kunyari nabubuhay sila na hindi sila nada-down, hindi sila na demotivate, hindi sila parang nahihirapan sa buhay dahil sa mga nagawa nila na alam mo yun, hindi naman dapat talaga, hindi siya criminal offense kasi minsan kasi may mga katulad ko, hindi naman siya criminal offense pero in the court of public opinion kasi alam mo yun, it always Unique kasi parang first time lang maka-encounter ng unique pare. Kumbaga, noong time kasi na yun, wala sa vocabulary natin yung golden retriever kahit guy. ako
Kahit ako, di ko alam yun. Bakit mo binitawan yun? Para Tapos kumuha na siya ng word biglang sa binawi mo rin internet. nung pahuli, binaliktad mo rin. Oo nga. Bakit ba? Saan ba nanggaling kasi yan? Doris, kasalanan niya ng Bumble. Kasi may mga kausap ako nun sa Bumble, sinasabi, oh, you're like a golden retriever guy. So inisip ko, ayaw ba sa akin ito? Kaya sinasabihan akong aso? So, ayun, alam mo yun, parang akala ko low-key trash talk yun. Yung pala, as someone who exudes a positive energy, madaldal, parang easy to be with. So, syempre inisip ko, okay na ako yan kaysa sa tawagin akong aso, 'di ba? So, I'll take it as a win. So, ayun, nakuha ko yung moniker na yun kasi literal, nung shooting na yun, bored na ako. Like, anong oras ako nandun? Alas 6. Alas 6 ako nandun and nasalang ako bandang alas 3. Bored na ako nun, wala na akong magawa. And, actually, gusto ko tong isama sa gusto ko tong isama on tape na kaya ko din nasabi yung mga yon kasi may nauna sa akin. If napanood nyo, hindi ko alam if nasama siya sa tape, may nauna sa akin. Yung mga black cat, ganun. Hindi pa actually yung black cat. May Ay, ba nauna pa? sa aking guy. So, di ko alam kung nasama siya sa shoot. Ay, nasama siya sa final cut. But TLDR, ang nangyari sa kanya is, hi guys, I'm Marcus, ganito, ganito, ganyan. I'm 23 years old. Lahat nagpap. So, ako, bilang 22 years old, nabigla ako. Ano kaya yung dahilan nito? Lahat sila, sinabi nila, ay, sorry, he is too young for me. So, sabi ko, patay. If he is too young for me, Paano ka pa? 22 22 years lang. old ako. Anong talo ako? Ako yung pinakabata sa amin nun. So, anong gagawin ko kako? Kahit anong gawin ko kasi sa senaryo na yun, talo ako. Aminin na natin sa lahat. Talo na ako. Talo talaga. Alam mo yun, magpa-awa effect ako. Talo na ako. Kasi bakit? Mukha ako sad boy sa internet. Diba? Talo na agad ako. Tatagal na kasi kung malungkot sa buhay. May similar ka pala kay Quiz Egg. Si Solo Leveling. Kasi siya ganun din. Hindi niya nagawa yung target niyang kumanta. Hindi balak niya kaso napop agad. Kasi 'di ba si Quiz A, si A-Roll, si Solo Leveling, ang goal niya is sumali doon para ma-promote yung music niya. Ikaw, ang goal mo doon, bakit ka sumali is Ambay! Ambay! Ito kasi, yun nga nakakatawa. May allocated budget ka ba that day? Okay, may sobra ako sa sahod. Paano gagamitin to? Wala! As in, literal, ang pera ko lang yan. Legit, yun, isa din yun sa dahilan kung bakit ako pumunta libre pagkain. Sabi ko, kaysa ako magmukmuk sa bahay, may bayad ka ako yun. Isipin mo, kapag nandun ka sa bahay, gagamit ka ng electric pan, gagastos ka ng kuryente. Pagkatapos, kunyari, kapag magsasaing ka, gastos na naman yun. Pagkatapos, paano kaya kung, kunyari sabihin na natin, gusto kong kumain, gusto kong maglipot ng ganito, ganyan. Magbabayad ako for entertainment, like sabihin ko gusto kong manood ng sine or ganito ganyan, may bayad. So, what if pumunta na lang ako sa dating show na yon na wala naman akong ine-expect, pagkatapos libre yung pagkain buong araw na yon, hindi panalo ko, di ba? So, uga-buga mindset, ganyan lang yung ginawa ko. Masarap naman yung pagkain. Imagine mo, Putol, dahil sa pagkain napunta siya sa boom mainstream. Mainstream! Boom! Nakakatawa yung expectation ni Quiz Josh na wala lang to. Ilan lang makapanood nito, tapos nakarating niya sa mainstream. Nung nag-post sila, alam nyo ba kung ilan yung nakapuso doon? Around nasa bandang 30 or 50. Pagkatapos, ito pa yung malapit. Yung ka-work ko, pinakita sa akin, uy Josh, kita mo may dating shows. Tara, sali tayo. Sabi ko, sige, tara. So, nag-send na ako sa email, ganito, ganyan. Sabi ko, pre, itong araw yung shooting Sabi niya, sige. Yung araw na yun, lumuwas siya pa uwing Cavite. Sabi ko, pre, nasan ka na? Iniwan ka, pare. Nandito na ako, pre. Iniwan talaga ako sa ere, pre. Sinabi ko na, uy, nandito na ako, ikaw, nasan ka? Nandito na din ako, sa bahay, ikaw. Nasan ka? Wala na, since nandun na ako, isip ko rin, na since, hindi kasi ako originally from Metro Manila. I'm from Nueva Ecija pa, specifically. Layo po, Cabanatuan. Cabanatuan ako. So, alam mo yun,
wala pa akong 1 taon dito nun sa Metro Manila. Gusto ko kako lumawak yung network ko. By network, makilala in IT fields, in any other fields. Tapos umabot sa mainstream yung network mo. Sobrang Pero mainstream. tanong ko lang, Kuis, kamusta yung mental health mo nung panahon Sira. na yun? Sira Sobrang talaga. sira. Kasi, Yun nga, parang hirap nun eh. Pinagdaanan mo yun, tapos nabanggit mo, bago ka pa lang dyan sa Manila. legit. Kasi, Yun ito ba yung yung, dahilan kaya ka na rin naglaylo yung, di ba nag-deactivate ka ng mga, ano mo eh, ng mga ano yun accounts mo, eh, ng Sockmed may, mo eh. may phase 1 at phase 2 kasi yun eh. Yung phase 1 is, since September to December of 2024. So, special muna natin yan. So, yung September to December na yun ng 2024 is super rampant. As in, dumarami yung nakatingin sa akin sa SOCMEDs ko, IG, Oo. X, buti nga hindi Facebook kasi pinakaiingatan ko yung Facebook lalo na sa akin on my platform. Yun yung pinakaayoko kasi nandun yung magulang ko. Oo. Yung nanay ko wala namang IG, tatay ko walang IG, walang X. Kakabahan ako kapag may Twitter yung magulang ko, di ba? Malay mo, thirst trapper sila. Pero anyway. Chill. pero kidding aside, ayun nga. Papublic mo ba yun? Pwede naman yun i-public. Hindi. Ano lang naman yun eh. Joke lang yun, pare. Okay lang yun. Kasi sa alternate universe, thirst trapper talaga yung parents niya. Kumbaga parang, alam mo yun, extreme na shift na shuffle. Pero anyways nga, yun. Sobrang lala ng traction ko na to the point na na-dox ako. So, for you guys who don't know what doxing is, sa mga nakikinig sa atin, na mga kriminal, hanap na, kriminal kayo, di nyo alam yung dox. Pero ayun. Sige nga, ano nga yun? Hindi lang kami kriminal na, bobo rin kami. Disclaimer lang. Gumraduate akong IT, bobo din talaga ako. Yung IT kasi aircon technician, taga-ayos lang tayo ng aircon. Tayo ng puta. Saka ng rep. Ang dami pang kalaban sa services. Sobra. Pero Ano nga yun yung nga, doxing? Ano yung term mo? doxing is where yung private information ng isang tao is being spread online. So, kung Damn. saan ako nakatira, Oo. kung ano yung pangalan ko, kung saan ako nagwo-work, lahat yun, kalat. So, doon ko nalaman kung gaano kabasura ang ugali ng mamamayang Pilipino. Nung panahon Yes. ako, lahat yun. Kada 5 minutes nakikita ko, ting, 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 ting. Tapos, yun na yung dahilan kung bakit ako nag-delete ng Twitter. Never ko na babalikan yung Twitter. Bahala sila doon, mga toxic yung mga nandun eh. Yung Pares. naglaylo Tagal ako. na namin kinocall out yung Twitter. Twitter pa ang pangalan nun, sinukuhan ko na yung hayop na apps na yan eh. Wala Hindi ka talaga, ng iba Twitter pare, account eh. pangit dun. Kung gusto niyo ng anti-Twitter, Blue Sky. Blue Sky is another Twitter din na maayos. Mas maayos siguro. Well, props to Twitter kasi kahit papaano na solidify nila na ganito sila and yung platform na ganun is alam mo Libre yun, yung sustainable for other people kasi nandun yung clout. Pero at the same time, salamat Elon Musk, naging R18 yung Twitter. So, Sim. Wala nang bold doon. Marami! Meron Anong dun wala? na nga, tol. Halos dun, pag may bagong iskandal, puntaan Twitter, par nandun na yun. R18 pala. Nakataas yung kamay ni Josh, ibig sabihin, linis muna konti. Ibig sabihin, nagsusubscribe malinis yan. ang aking konsensya. Pero yun, ayun. Dami kong tangent Pero yun nga, Okay lang. from September to December, ito pa nga, may iniba ko yung IG ko kasi nadadox ako eh. Nakikita yung account ko, marami nagfa-follow sa akin. Mostly, more on bashing lang yun. So, medyo masakit sa part ko kasi kung actually, pwede kong isend sa inyo yung mga screenshots. Kasi may mga screenshots pa rin ako ng mga nagpi-PM sa akin na sinasabi sa akin na, bading! Tapos sabi, akala mo gusto mo ng babae, yung pala gusto mo ng etis, mga ganun. Alam mo yun? Mga basurang komento sa internet. Josh, tanong ko lang, yung mga nagko-comment ba sa'yo, nagpi-PM sa'yo ng ganun, may picture sila nakasama yung pamilya nila or wala sila? Ito yung malupit! Pagbukas ko ng picture sa kanila, alam mo kung ano yung nakalagay sa bio? Dalawa lang yun eh. God's love tapos ano? Yung isa nakalagay, may puso na kulay green
at pula. Ay, alam na. Okay, Alam na Yes, this. sige, alam Hindi na na, this. di na ako magsasabi. Basta may nakikita akong ganun. At yung isa, meron nakalagay na John 3:16, for God so loved the world. Mga taga-Italy. Oo. Taga-Italian. Ayun lang. Hindi ko sinasabing taga-Italy. Basta question mark na yun. Mexico. Makikita mo, family man sila. Oo. Tapos, o kaya yung iba, nag-gym pa na gano'n. Kita na maskulado kuno sila. Hindi, okay ka. Sige, kita ko na yung demographics. Sige. Sige, kung ano masabi yung bahay. May naalala ko dyan si shoutout kay Sir Victor Anastasio. Comedian siya sa ng Comedy Manila. No? Hindi, Parang may ganun kilala ko din. yun. Kilala ko yun. Idol ko yun. Parang may ganun din tawag dito. Shoutout Ano kay yun, Victor. parang may nababash din sa kanya. Hindi ka nakakatawa, ganun-ganun. Tapos nakita doon yung, pinisid doon yung profile, nakita doon yung anak. Tapos ang sinabi doon niya, pangit ng anak mo. Legit naman kasi ito entitled ka sa opinion mo, pero kung opinion mo basura din makukuha mo. Kasi at the very least, be objective man lang. Kung hindi nakakatawa, may maganda naman doon. Wag mo pakinggan, hindi siya for you, 'di ba? Ang dami mga problema na sobrang dali hindi mo naman kailangan palakihin. Kaya ang daming mga bunak sa Pilipinas. Just nabanggit mo, kilala mo si Sir Victor Anastasio. Nanonood ka ba ng comedy? Mahilig ako sa stand-up. Nanonood ka? Nakatry ka na? Gusto mo ka-try? Mag-stand up. Delikado kapag ako nag-stand up Pero try lang. Hindi, may kasi baka halimbawa kung freak ka. May plano kasi kami manood ng ngayon darating sa mga susunod na kung makaka-spot ka sana. Ito pa nga. Pwede bang sa part 2, Kois, guess ka namin, live kayong dalawa ni A? Set nyo lang. Ano lang to, di pa naman sure to pero dito nagplano no? Hindi, Hindi, pahapiyaw pa lang sa mga criminal saka sa ex-con. Baka lang. Pero, baka at least fan ka ng comedy. Alam mo yung masasabi ko, kalad-kalin ako. Yan, sige. Tingnan natin. Dadaling ka namin din sa lugar na madaming ladyboy. Oo. Gusto mo ba magkatulo? Pero paano pagka-fan ng stand-up comedy? Local or international? Parehas. Pero ito so far, kung dito sa lokal, si Victor Anastasio, kilala mo pala. Si Victor, may kahawig si Victor na nakalimutan si Kiefer Ravena. Si Gerald Napoles. Hindi, JC something. JC ba o ano? Pwede rin si JC I forgot yung buo niya, pero si Victor yung nangunguna sa akin. At si Ryan Rems. Oy! Ryan Rems ng The Cool Pals. Kasi ako, Cool Pals? Nakikinig ka ba ng Cool Pals? Nakikinig ako casually. I religiously, kapag kunyari trip ko lang na, dito, ang latest ko lang na napakinggan ata, sila Tito Mars. Nice. Ang realm ng comedy ko is si Abdul. Tito Mars tuloy. Sorry. Tito Marcy saka si Abdul. Pero ayun nga, ang realm of humor ko kasi given ako ako kasi nasabi ko nga off-cam yung demeanor ko and status. Sobrang kabaliktaran niya yung humor ko to the point na dark humor to super degrading humor na tipong natatawa din ako sa Bisaya, Tagalog, rival. Kasi ito yung mga na-offend dun, kasi it's either one, boomer, or two, masyadong sineseryoso. Kasi, sa totoo lang naman, kapag ganun, in hindsight, biro-biro lang naman yung mga ganun Yung mga tipong stereotype. Diba? Kaya nga may stereotype for a reason. Diba? Nag-umbisentol sa mga sa political din halos Diba, nahati na yung Bisaya, tsaka Tagalog pa doon siya nagsimula hanggang napunta sa mga battle rap. Sa battle rap, ganun na rin May mga ganun na rin ano siya, more of alam mo yun, friendly na banter. Na, ang pangit kasi yung iba, sinasagad to the point of may disrespect. Meron kasing, meron kasing gray area doon na, alam mo yun, mutual grounds na, where to, yung sabihin na natin comedic aspect. Comedy lang. Parang comedy lang. Kasi literal na minimim mo lang naman Wala kang, walang hate. Actually, hindi ko pwede masabing parang sa akin kasi sa akin may katulad na hate Pero alam mo yung gusto mo lang iparating is fun vibes na
hindi gaanong nakakasakit. Kasi ang ginagawa mo, group of people na yung form is parang nangyayari lang sa bali-balita, ganito, ganyan, pero alam naman sa sarili natin na hindi totoo. Mga ganun, di ba? Ay, eto pala, balik natin din sa phase 1 and phase 2 nung nangyari sa'yo. Sorry. Haba talaga yung tangent. Oy, grabe, gano'n, no? Takina mo. Buti pa yung leeg tsaka yung puso ni malapit Teka lang. lang, easy. Ay, hindi, huwag yung easy yan. Sige lang. Sige. Pero yun, Tuloy. yung nangyari tong September to December is more on bashing. Bashing. Actually, bashing. Pero, ayun, ito, unti pang singit. So, di ba nag-iba ako ng IG na username? So, nung nag-iba ako ng IG na username, may pumalit sa username ko. Yung nakalagay na, I am Javra. May kumuha doon. And, hate page yun. Naging hate account yun. Lahat ng meme na mukha ko, lahat para sa akin lang yun. Pagkatapos, ito pa yung malupit. December na. So sabi ko, abang buhay na lang baka ako mag-TTS. Pagkatapos, nagtaka ako. Bigla akong pagbukas ng Facebook na ganun. Maris Racal and Anthony Jennings. Huy! Grabe ka. Okay na. Birthday attention ng tao. Hot issue ka ako. Uy, pwede. So, ayun. Sa sobrang init buong December sa kanila. So, sabi ko, nagbagong taon. Happy New Year! Maraming salamat, Maris! So, ayun. Nakamot na nakalimutan yung hindi maabot ni Maris. Ayun. Sabi ko, ayan. January 1 na. Uy, New Year, New Me! Pagkatapos, pagbukas ko ng Facebook, okay, tapos na yung kila Maris. Let's bring this guy back. Ako na naman! Ayop na buhay ka na to. Dito na tayo nagsisimula sa phase 2 nung mga bandang January to March. So, ayan. Grabe, pagbukas ko, January 2, balik na balik ako sa trabaho noon. Pagbukas ko, mukha ko na naman yun nandito. Ang mga promoter noon, mga meme pages. As much as I love meme pages, yung actually pa iba-iba sila ng roster ng pangalan Dati try mong bisitahin yung Cancer PH na meme page. May mga meme ka dyan, panigurado. Wala ata. I mean, edi kung meron man, ano yun sabihin na natin 1 outdated, 2 out of fun na lang. So, hindi ko na minamasama. So, anyways, ayun nga. Hindi yung mga meme pages kasi na to mga bago kasi yung mga nasanay ako kila Mang Instal Planet, Mang Pandesal Planet, yung mga nauna pa. Oo, legit na mga OG pa. Actually, nung panahon din na si TPC din, medyo nagiging meme channel din Ang sa akin lang kasi, hindi, bahala na kayo dun. Kasi yung sa akin, you will never meet the same person twice even if it's the same person lang kasi. So, yun. Kapag gago! Papatato ko yung Ang ganda nun. Kasi legit naman yun Hindi mo makakilala kahit na gano'ng katagal mo na. Hindi na ikaw yung Anthony na nakilala ko. Iba na yung kunyari, kapag nakikita niyo si Maris, dati yung naiisip niyo yung parang gumugunon siya na meme, di ba? Yung sa... Tsaka yung yung gupit yung bangs. Oo, yung bangs. Ayun, yung sakay sa laptop. Dating babae nagla-laptop. Hi mga ex-con, it's me, your PM Fixer. Grabe, sobrang haba ng kwentuhan with Golden Retriever Boy. Kaya sorry guys, cliffhanger muna tayo. Next week lang continuation, promise. Don't hate me ha, utos lang to guys. Pero habang nakabang, do us a favor and rate PMP 5 stars sa Spotify. Then hit follow sa lahat ng socials like Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Support na rin natin yung The Triangle Talks, Bloomer Babe Podcast, and our other podcast friends. So yun lang. 1, 2, 3. Bye-bye!